Sa huling part ng ating kwento ay lumingon si Emily sa kanyang likod at nakita niya si Sylvia na sumisigaw pa rin na tila ba mayroon itong gustong sabihin sa kanila. Sa pagpapatuloy, dito ay iniisip ni Emily na parang mayroon raw kakaiba dito, kinakailangan raw niyang pahintuin ang pagdaloy ng kanyang mana upang kanyang malaman kung ano talaga ang mga nangyari ngayon. Makikita itong malaking buhawi sa kanilang itaas na nilikha ni Emily na patuloy pa rin na hinihigop ang mga bakal, at sa isang segundo lang ang lumipas ay biglaan na lang itong naglaho sa buo nilang paligid dahil pinahinto ni Emily ang kanyang paggamit ng kanyang mana. Kasabay nito makikita ang mga bakal na nasa itaas ay sabay-sabay itong nahulog papunta sa ibaba kung saan sila naroroon. Si Tommy na nanonood sa mga kaganapan ay halos hindi pa rin makapagsalita, habang itong mataba naman na kanyang kasama ay sinabihan niya ang kanyang team manager na si Tommy na ang gravity field ay biglaan na lang naglaho. Ngunit nagulantang silang lahat dahil nakita nila na muntik na silang matamaan ng mga nahulog na bakal galing sa itaas, kaya hindi nila mapigilan na mapasigaw sa sobrang kaba ng kanilang nararamdaman. Matapos mahulog ang mga maraming bakal galing sa itaas ay mahahalata pa rin sa kanilang mga mukha na sila ay labis na natulala sa biglaan na mga nangyari, at napapatanong na lang itong mataba na kung natapos na raw ba ang malagim na nangyari. Napabuntong hininga naman itong isang lalaki na nagpapasalamat sa kanilang Panginoon dahil nakaligtas sila. Inaakala raw talaga niya na doon na ang katapusan ng buong lahi ng tao. Samantala makikita naman itong si Sylvia na hingal na lumabas ang pawis sa buo niyang katawan dahil sa ginawa niyang pagpigil sa pag-aaway ng dalawa. Nang nakita ng iba niyang mga kasama na scientist na ang kanilang President Sylvia ay nasa hindi magandang sitwasyon ay kanilang tinanong si Sylvia na kung ayos lang raw ba ito. Hindi naman nakinig si Sylvia sa katanungan sa kanya ng kanyang mga kasama, bagkus kanya lang sinigawan ng dalawa na tumigil raw sila sa paninira ng mga bagay-bagay dito sa buong paligid. Itong ating bida nang kanyang nakita ang kilos ni Sylvia na galit ay nakaramdam siya ng takot habang namumula ang kanyang mukha sa magandang babae na kanyang nakita sa kanyang harapan. Habang papalapit sa kanila si Sylvia ay galit ang dalaga na nagtanong sa kanila na kung sila raw bang dalawa ang may kagagawan sa pagkasira dito sa buong lugar. Huwag raw silang dalawa na maglakas ng loob na magsinungaling sa kanya, sabihin na lang nilang dalawa kung ano talaga ang totoo. Itong si Tommy nang kanyang nakita si Sylvia na lumapit sa dalawang tao na lumitaw sa kanilang lugar ay labis siyang nabahala na kanyang pinapatigil ang kanilang President Sylvia na lumapit sa kanila dahil masyado raw silang mapanganib. Ngunit makikita lang sa mukha ng ating bida na masyadong namumula na mayroong ibang tinitingnan sa katawan ni Sylvia. Kaya hindi na lang siya nakapagsalita, ang bagay pala na tinitingnan nitong ating bida ay itong malaking pakwan ni Sylvia habang itong dalaga ay hinihintay ang kanilang kasagutan. Dahil dito ay napangiti na lang itong ating bida sa kanyang nakita na hindi niya inaasahan. At masyadong nabigla si Sylvia dahil bigla na lang tumawa sa kanya ang ating bida. Sinaad pa niya sa kanila na kakaiba din daw pala itong Demon King dahil magaling daw ang kanyang talento sa paglikha ng ganito nakakabighaning mga babae na ilusyon, idinagdag pa ng ating bida habang hindi maalis ang kanyang tingin sa pakwan ni Sylvia na talagang pinaghandaan raw talaga ng Demon King ang mga ganitong ilusyon para siya ay mahulog sa kanyang patibong, dahil alam ng Demon King na ang mga ganitong katawan ng babae ang kanyang kahinaan. Pero hindi raw talaga niya inaakala na kusang ipapalapit ng Demon King sa kanya ang ganitong uri na babae. Medyo sumusobra na raw ang kayabangan ng Demon King para lang siya ay mahulog sa kanyang hinandang patibong. Nasabi din niya habang lumabas ang pawis sa mukha na hindi maalis sa malaking pakwan ni Sylvia na ang ganitong ilusyon raw ay baliwala lang, kapag hinawakan niya siguro itong malaking pakwan na ito ay baka maglalaho itong ilusyon sa kanyang buong paligid. Sa nangyari ay nabigla itong si Emily sa kanyang nakita sa ginawa ng ating bida kay Sylvia. Maging itong mga kasama ni Sylvia ay hindi din makapaniwala sa ginawa ng lalaki sa kanilang President Sylvia, dahil pala walang alinlangan na hinawakan ng ating bida ang malaking pakwan ni Sylvia, at kitang-kita sa mukha nitong dalaga na masyadong nabigla sa ginawa sa kanya ng ating bida. Gulat naman itong ating bida ng kanya nang nahawakan ang malaking pakwan ni Sylvia dahil kakaiba raw itong ilusyon na nilikha ng Demon King dahil parang totoong pakwan ang kanyang hinawakan. Imposible raw talaga na nagawa ng Demon King ang ganitong ilusyon. Upang makasiguro ay muli na naman na hinawakan ng ating bida ang pakwan ni Sylvia, sa pagkakataon na ito ay dalawang kamay na niya ang kanyang ginamit para matiyak kung talagang totoong pakwan ba ang kanyang hinawakan. Sa tagal hinawakan ng ating bida ang pakwan ni Sylvia ay lumabas na lang ang pawis sa kanyang mukha dahil kanyang napagtanto na totoong pakwan raw pala ng babae ang kanyang hinawakan.
Kaya nagtataka na tinanong ng ating bida si Sylvia na inaakala niya na ang Demon King na magaling raw siyang lumikha ng makatotohanan na ilusyon, maari raw ba naturuan niya siya kung paano gumawa ng ganito ka makatotohanan na ilusyon dahil gustong-gusto niya ang mga ganitong ilusyon na mga babae. Hindi na nga makatiis itong si Tommy kung hindi kanyang sinigawan ang kanyang President Sylvia na magmadali na raw siyang umalis sa lalaki dahil masyadong mapanganib ang ipinakitang kilos sa kanya ng lalaki. Ngunit sa hindi inaasahan dahil maririnig sa buong lugar ang malakas na pagsabog at ang malakas na sigaw ni Sylvia, dahil pala sinampal ng sobrang lakas ni Sylvia itong manyakol na ating bida, sambit pa sa kanya ni Sylvia na isa raw siyang pervert, ang dapat sa kanya ay mamatay. Hindi lang raw niya siya pagpabayarin sa lahat niyang sinira dito kung hindi pagpabayarin din niya siya sa kahihiyan na ginawa niya sa kanya. Lumabas naman ang pawis sa mukha ng ating bida habang kanyang iniinda ang malakas na sampal sa kanya ni Sylvia na kanyang nasabi na imposible naman daw itong ganito ka makatotohanan na ilusyon. At agad niyang itinuro si Emily na napapatanong na baka totoo din ang babae sa kanyang unahan, pero makikita lang itong si Emily na tila ba nandidiri sa kabastusan na ginawa ng ating bida kay Sylvia, kaya kanya itong sinigawan na huwag raw maglakas na loob na tumingin sa kanya ang isang lalaki na pervert. Dahil dito ay mas lalong nahiya ang ating bida na lumabas ang pawis sa kanyang mukha nang narinig niya ang galit na sigaw ni Emily. At napamura na lang itong ating bida dahil hindi raw niya naiintindihan ang sinabi sa kanya ng babae. Ngunit nararamdaman niya na kung ano ang kanyang ibig na sabihin. Ang kanya raw pagkatao ay kilala bilang pinakamaginoo sa Miriam. Ngunit ang hindi niya matatanggap na baka magkaroon sila ng maling akala patungkol sa kanya. Pero ang labis na pinagtataka ng ating bida na bakit hindi pa rin nawala sa ilusyon ang malaking bakal matapos niya itong inatake kanina. Kaya bigla na lang napasigaw itong ating bida dahil malinaw na raw sa kanya ang lahat na ang mga nangyari dito sa kanyang paligid ay totoong nagaganap at ito ay hindi ilusyon. Maging itong si Emily na pinapanood ang ating bida ay nagulat din sa ikinilos ng ating bida. Ngunit nagulat ang dalawa dahil galit na nagsalita sa kanila si Sylvia na kung ano na naman daw ang kanilang ginagawa. Kahit hindi nilang dalawa naiintindihan ang sinasabi ni Sylvia ay ramdam naman nila na kung ano ang ibig sabihin nito sa kanila. Sabay itinuro sa kanila ni Sylvia ang nasa kanyang likod, tingnan raw nila ang kanilang mga ginawa, paano raw sila naglakas ng loob na sirain ang kanilang pinaghirapan na buuhin na portal ng maraming taon. Idinagdag pa niya habang inis na dahil raw sa kanilang dalawa ang kanyang ginawang project ng mahabang panahon ay wala na, paano nila mababayaran ang malaking pinsala na kanilang ginawa. Ngunit napatigil si Sylvia sa kanyang pagsasalita dahil narinig niya ang boses ng ating bida na tila ba galit na galit, sabi pa sa kanya ng ating bida na kung ano raw bang pinagsasabi nitong babae, ang dami raw niyang sinasabi ngunit ni isa wala siyang naintindihan. Samantalang nagtanong naman itong si Emily gamit ang kanyang wika na kung saan na lugar raw ba siya ngayon. Tanong pa sa kanila ng ating bida gamit din ang kanyang wika na kung sino raw ba sila at nasaan na ngayon ang Demon King. Sabi naman itong si Emily na naiintindihan na raw niya ang lahat dahil hindi na ito ang lugar kung nasaan siya kanina. Ngunit itong si Sylvia ay wala na lang nagawa kung hindi tingnan ang dalawa na nagsasalita dahil ni isa sa kanilang nabanggit ay wala siyang naintindihan. Sa sobrang dami ng pinagsasabi ng dalawa na parehas hindi naiintindihan ni Sylvia ay kanyang pinapatigil magsalita ang dalawa, sambit pa niya na sandali lang raw muna. At upang tumigil na ang dalawa sa kanilang pagsasalita na hindi naman maintindihan ay sumisigaw si Sylvia na kanila silang pinapatigil sa kanilang pagsasalita na wala naman kabuluhan. At napahawak na lang si Sylvia sa kanyang ulo na kanyang nasabi na hindi raw niya naiintindihan ang kanilang mga sinabi. Sa kasamaan na palad ang kanilang translation system ay hindi pa rin gumagana, halos mababaliw na raw siya sa dalawang ito. Pero natuon naman ang pansin ni Sylvia sa kanyang mga kasama dahil mabilis itong tumakbo papunta sa kanya na kanila siyang tinanong na kung ayos lang raw ba ang kanilang President Sylvia. Nang dahil sa katanungan ni Tommy ay galit na galit si Sylvia sa kanya na kanyang itinuro ang kanilang paligid, sa tingin raw ba niya na magiging maayos lang siya matapos niyang makita na ganito na ang nangyari sa kanilang portal na matagal nilang pinaghirapan. Habang nagmamaktol si Sylvia ay itong si Tommy naman ay wala na lang nagawa kung hindi panuorin ang kanilang President Sylvia na kanyang pinapalabas ang kanyang galit, samantalang itong dalawa ay nag-uusap na hindi raw nila iniisip na magdulot ito ng ginhawa sa kanilang President Sylvia, kahit sabihin pa raw nila kay President Sylvia na isang himala na nagawa niyang makaligtas kanina. Pinahinahon naman ni Tommy si Sylvia at mayroong ipinakitang bagay. Tingnan raw ito ng kanyang President Sylvia, paliwanag pa ni Tommy na nakahanap raw siya ng isang kawili-wili na impormasyon,
Sa narinig ni Sylvia na kawili-wili ay mas lalong nagpintig si Sylvia sa inis kaya agad niyang ni-wrestling si Tommy. Ano raw bang kawili-wili na kanyang nabanggit? Sa tingin raw ba niya na nakakatawa itong mga nangyari sa kanila ngayon? Habang itong dalawa ay wala na lang nagawa kung hindi panuurin ang kanilang president at si Tommy na nag-enjoy sa kanilang ginagawa. Pero bahagyang napatigil si Sylvia sa pag-wrestling kay Tommy nang kanyang narinig kay Tommy na noong naglaban daw ang dalawa kanina ay mayroong nabuo na enerhiya ng quantum transition, nang dahil sa narinig ni Sylvia ay nagulat siya na kanyang tinanong si Tommy na kung totoo raw ba ang kanyang nabanggit ngayon. Sagot naman sa kanya ni Tommy na tingnan lang raw ng kanyang president ang ulat na kanyang dinala dito patungkol sa pagbabago ng enerhiya ng quantum. Nang nakita na ni Sylvia ang screen na ibinigay sa kanya ni Tommy ay hindi siya makapaniwala, imposible raw itong mangyari sa quantum energy na pangunahing teknolohiya ng kanilang teleportation system. Sabi pa sa kanya ni Tommy na hindi raw siya sigurado, pero imposible raw talaga na ang dalawang tao na lumitaw dito ay nanggaling sa kanilang mundo. Sa binanggit ni Tommy ay mas lalong nagulat si Sylvia na muli na naman niyang tinanong si Tommy na kung ano raw ba ang kanyang mga sinabi. Ipinaliwanag pa sa kanya ni Tommy na binabago ng teleportation system ang mga bagay na gusto nitong i-teleport tungo sa quantum energy para maipadala ito kung saan, at saka muling ibinabalik ang kanilang orihinal na anyo matapos nilang may teleport. Dagdag pa sa kanya ni Tommy na di ba't nabanggit niya sa kanila noong nakaraan na hindi lang matatagpuan ang quantum energy sa kanilang mundo, kung hindi makikita din ito sa iba't ibang bahagi sa kalawakan. Nasabi na lang nitong si Sylvia habang hindi maalis ang kanyang tingin sa screen na kung totoo raw ang impormasyon na nandito sa data, kahit ang ibang mga nilalang na nakatira sa ibang bahagi ng kalawakan ay maaring ma-teleport dito sa kanilang mundo. Pinasangayunan naman ni Tommy ang mga sinabi ni Sylvia, tama raw siya sa kanyang nabanggit, at naniniwala din siya na ang dalawang tao na ito ay mayroong kakayahan na lumikha ng quantum transition energy sa kahit anong paraan, at nang dahil sa quantum transition energy na nilikha ng dalawa kanina ay kanyang pinaghinalaan na nagkataon lang na pareho silang dalawa ng frequency ng teleportation system, kaya siguradong parehas silang na-teleport dito sa kanilang mundo. Sa ipinaliwanag ni Tommy ay hindi maalis ang tingin ni Sylvia sa dalawa na masyado pa rin nagtataka. At muli na naman niyang tinanong si Tommy na talaga raw ba na ang dalawa na ito ay hindi nanggaling dito sa kanilang mundo. At mayroong ipinakita si Tommy kay Sylvia na dalawang helmet, ipinaliwanag pa niya na natutukoy raw nito ang brain waves na lumikha ng wika at tunog at isinasalin yun sa isang bagay na kanilang naiintindihan. Paano na lang raw kaya nasubukan nila ito sa dalawa kung tutugma ba ang kanilang wika sa T9716 teleportation signal, at malamang halos parehas lang ang anatomy nila sa kanilang wika na nakaayos sa helmet. Sa ipinakitang helmet ni Tommy ay hindi naging kumbinsido si Sylvia dahil sa tingin raw niya nitong helmet ay isa lang itong mura. Gulat na gulat naman itong si Tommy sa tugon sa kanya ni Sylvia na kanya siyang tinanong kung ano raw ba ang kanyang mga sinasabi. Ayon naman sa kanya ni Sylvia na ang tingin raw niya nitong helmet ay isa lang humurahin na bagay, pinahinahon naman siya ni Tommy, dahil kaya lang naman nagkaganito ang hitsura ng helmet dahil minamadali nila ang paggawa nito. At kung kanilang mapapatunayan na ito ay talagang gumagana ay maaari naman silang magsimula ng produksyon para sa susunod na bersyon nitong helmet. Ngunit nagulat si Tommy dahil bigla na lang siyang inutusan ni Sylvia na puntahan raw niya ang dalawa at kanyang ipasuot sa kanila ang helmet, nang dahil sa ibinigay na utos ni Sylvia ay hindi na lang nakapagsalita itong si Tommy dahil natatakot siyang pumunta sa dalawa upang ipasuot ang mga helmet. Dahil hindi pa rin makapagsalita si Tommy ay sinigawan siya ni Sylvia na kung ano raw ba ang kanyang ginagawa. Pumunta na siya agad sa dalawa at kanyang ipasuot ang helmet, sagot naman sa kanya ni Tommy habang nagpapalusot na kung siya raw ba ang kinakausap ng kanyang President Sylvia. Makikita naman itong dalawa na nagtataka na kung ano ang pinag-usapan ni Sylvia at ni Tommy dahil maririnig ang boses ni Tommy na kanyang sinabi kay Sylvia na kung lalapit raw siya sa dalawa ay tiyak na mamamatay siya dahil nakita naman nila kanina kung ano ang kayang gawin nilang dalawa. Kaya nilang lumikha ng malaking apoy at magpakalat ng maraming yelo. Tugon naman ni Sylvia kay Tommy na kung hindi din daw ba niya nakita na kagagaling pa lang niyang makipag-usap sa dalawa. Ayon naman ni Tommy kay Sylvia na ang dahilan lang raw kaya niya nagawang makipag-usap sa dalawa ay hindi din siya normal na tao. Matapos magbangayan ang dalawa ay dito napagpasyahan ni Sylvia na silang lahat na lang ang pumunta doon sa dalawa para kanilang ipasuot ang helmet. Ngunit hindi pa natapos magsalita si Sylvia ay nakaramdam siya ng inis dahil ang lahat sa kanyang mga kasama ay mayroong kanya-kanyang mga palusot upang hindi sila makapunta sa dalawa para ipasuot ang helmet. Hindi naman maalis ang tingin ng ating bida sa kinaroroonan ni Sylvia habang kanyang pinapagalitan ang lahat niyang mga kasama dahil silang lahat raw ay halos mga tanga at walang silbi.
Sa isip-isip naman nitong ating bida na ngayon raw ay alam na niya na ang lahat na nandito sa kanyang paligid ay hindi ilusyon, ngunit ang nararamdaman niya sa lahat na nandito ay walang sa kanilang paligid, wala raw talaga siyang kinanararamdaman sa katawan nitong mga tao na nandito, sila ay katulad lang sa isang normal na tao. Sabay seryoso niyang tinitingnan si Emily na tahimik lang na nakatayo sa kanyang gilid, dahil hindi raw talaga niya alam kung ano ang kanyang nararamdaman sa babae na ito. Sa nakita din niya na parang mayroon itong alam na isang abnormal na martial arts na hindi pa niya nakikita sa buo niyang buhay. Pero nagulat ang ating bida dahil tinawag ni Sylvia ang kanyang pansin, habang inabot sa kanya ang isang helmet, sinabi pa sa kanya ni Sylvia na ilagay raw niya ito sa kanyang ulo. Hindi naman maalis ang tingin ng ating bida sa helmet na hawak-hawak ni Sylvia at napamura na lang siya na napapatanong kung ano naman daw ang bagay na gustong ibigay sa kanya ng babae. Upang maunawaan ng ating bida kung ano ang dapat na gawin sa helmet ay dito ipinaliwanag sa kanya ni Sylvia sa pamamagitan ng kanyang kilos kung ano ang dapat niyang gawin. Sa ipinakitang galaw ni Sylvia ay nagtataka pa rin itong ating bida na hindi makapagsalita, at seryoso niyang tinitingnan ang helmet na nasa kamay ni Sylvia, habang patuloy pa rin na ipinakita ni Sylvia kung ano ang dapat na gawin sa helmet, ay makikita naman ng ibang mga kasama ni Sylvia na lumabas ang maraming pawis sa kanilang mukha na nakaramdam ng matinding takot dahil baka mayroong masamang gawin ang ating bida sa kanilang President Sylvia. Pero bahagyang napatigil si Sylvia sa kanyang ginagawa dahil nakita niya ang ating bida na tinawanan lang siya, sinaad pa sa kanya ng ating bida na kung sa tingin raw ba niya na isa siyang tanga para maniwala sa kanya sa ganito lang na paraan. Sabay itinuro ng ating bida ang helmet na nasa kamay ni Sylvia dahil ang bagay raw na ito ay isang kagamitan upang kanila siyang huliin, ngunit nanlaki na naman ang mga mata ng ating bida, dahil muli na naman niyang nakita sa kanyang harapan ang malaking pakwan ni Sylvia habang seryoso siyang tinitingnan ng dalaga. Kasabay nito ay nagulat siya dahil bigla na lang ibinagsak ni Sylvia sa kanyang ulo ang helmet. Sa biglaan na kilos ni Sylvia ay hindi na lang siya nakapagsalita na masyadong nagtataka kung ano itong kanyang mga naririnig. At sa nangyari ay napasigaw na lang itong ating bida na kanyang tinanong si Sylvia na kung anong teknik raw ba ang kanyang ginamit para malagay niya itong bagay sa kanyang ulo, at napatigil sa pagsasalita itong ating bida dahil narinig niya ang boses ni Sylvia na kanyang pinapakilala sa kanya ang kanyang pangalan, siya raw ay si Sylvia, at tinanong din siya ni Sylvia na kung ano raw ang kanyang pangalan. Sa nangyari ay nagtataka na nagtanong sa kanya ang ating bida na kung siya raw ba ang nagsasalita, itong si Sylvia naman ay nagulat din dahil sa wakas naiintindihan na niya ang mga sinasabi ng ating bida. Sabay lumingon si Sylvia sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama na masyadong natuwa, sinabi pa niya kay Tommy na sa wakas raw gumana ang helmet na kanilang ipinasuot sa lalaki. Pero nagulat si Sylvia dahil nagluko na naman ang helmet na kanilang ipinasuot sa ating bida dahil ang ibang mga sinasabi nito ay hindi niya naiintindihan, kaya sinigawan ni Sylvia si Tommy na hindi na naman daw gumana ang helmet na kanilang ipinasuot sa lalaki, bilisan niya at kanya itong ayusin sa kanilang database. Dali-dali naman na inayos ni Tommy ang kanilang database ng mga wika, sambit pa niya kay Sylvia na panatilihin lang raw niyang kausapin ng lalaki dahil siya naman dito ay kanyang aayusin kung ano ang hindi gumagana sa kanilang database. Dito ay muli na naman na nagtanong si Sylvia sa ating bida na kung saan raw ba siya nakatira at ano din ang kanyang pangalan. Nagtataka naman itong ating bida dahil muli na naman niyang naintindihan ang mga katanungan sa kanya ni Sylvia, kaya seryoso niyang ipinakilala kay Sylvia ang kanyang pangalan. Siya raw ay si Gang Woojin, saan na lugar daw siya ngayon, at nasaan na din ang Demon King. Sa katanungan ni Gang Woojin kay Sylvia ay nagtataka naman itong dalaga na kanyang sinaad sa ating bida na kung anong Demon King raw ba ang kanyang mga pinagsasabi. Sagot naman sa kanya ni Gang Woojin na tama raw ang kanyang nabanggit na Demon King, bilisan na raw niya at sabihin na niya kung nasaan ang Demon King. Dagdag pa ni Gang Woojin kay Sylvia na kinakailangan na mahuli na raw nila sa lalong madaling panahon ng Demon King dahil kapag hindi nila siya mahuli ay maging ang lahat ng mga alayan sa buong Miram ay walang kalaban-laban sa kanya. Sa hindi inaasahan dahil muli na namang nagluko ang database ng helmet na suot-suot ni Gang Woojin kaya kanyang sinigawan si Sylvia na kung naiintindihan raw ba niya siya. Itong si Sylvia naman ay nagtataka na napapatanong sa kanyang sarili na bakit sobrang lapit sa kanya nitong lalaki. Makikita naman itong si Emily na hindi maalis ang kanyang tingin sa pag-uusap ng dalawa, sa hindi pala nakakaalam itong si Emily sa kanilang mundo ang nag-iisang pinakamatalinong mage sa kanyang pinanggalingan, kaya madali lang niyang naiintindihan kung ano-ano ang mga nangyari sa kanyang paligid. At napamura na lang itong si Gang Woojin na masyadong nainis dahil hindi na naman siya naintindihan ni Sylvia,
Paano raw niya malalaman kung nasaan ngayon ang Demon King? Ngunit nagulat siya maging si Sylvia dahil bigla na lang lumapit sa kanila si Emily. Sa biglaan na paglapit ni Emily ay sinigawan siya ni Gang Woojin na kung ano raw bang kinakailangan nito sa kanya. Itinuro lang naman ni Sylvia ang helmet na nasa ulo ng ating bida dahil gusto raw niya itong masubukan. Kaya nagtataka itong si Gang Woojin na napapaisip na kung ang ibig raw bang sabihin ng babae ay gusto niyang hiramin sa kanya itong helmet.